Hands-on demonstration on data processing and data management. Name. Then next is ito. So, we have an applicant name, first name, yung middle initial, the last name. Ano po sa tingin niyo mas madali? Mas madali bang manghingi tayo first name, middle initial, and last name? Tapos, i-merge na lang natin to create a full name or hingin natin yung full name sa ating form. Then, i-breakdown natin siya into first name, middle initial, last name. So, tama po na option number 1. Mas madaling i-process yung data na hiwa-hiwala yung first name, middle initial, then yung last name. Kesa, hiningi natin yung buong full name, saka natin siya breakdown into first name, middle initial, and last name. So, for now, mag-add tayo ng bagong column. So, we go to F. Ayan, column F. Hint natin naging arrow down. Column F. Right-click, insert. Automatic. By default pala, Excel is inserting to the left or top. Ayan. Insert or top. Top row. Halimbawa dito, mag-insert ka, automatic sa taas niya i-add yun. Pero for now, hindi pa tayo makapag-add kasi may mga naka-lock tayong cells. So, mamaya. Now, add muna tayo ng 2 underscore full name. So, technically, merge lang natin yung first name, middle initial, then last name. Ayan. Ito yung kagandahan ng mga 2013 versions and newer. So, pwede nyo i-type yung first value. Okay, so tinet ko lang yung first value. So, type first name, middle initial, then last name. Jose Protasio.Rizal. Yan. Press enter. Then sa next na cell niya, I press Control E. Ito po yung shortcut for flash fill. Again, this works only ka versions 2013 pataas. 2013, 16, 19, 21, and 365. So, pwede pong Control E or if hindi nyo mahanap yung Control E, click nyo po yung home. Sa right click, sa right most, sa editing group, may makikita po kayong fill. Baba po siya ng auto sum. Sa baba ng fill, may makikita po kayong flash fill. Ayan, ito po yung flash fill na yon. Bang, automatic dinidetect cell yung pattern na ginawa mo sa first entry. Yung ginawang pattern sa first entry is pinag-combine ko lang yung first name, middle initial, then last name. Ayan. Kaso, as nakikita nyo, hindi pa sasama yung middle initial. So, magta-type pa ako ng isa pa. So, enter, saka ako mag-control E. Ayan. Ngayon, na-detect niya na yung pattern na dapat after ng middle initial, may period tayo. Okay? Kaso, mapapansin nyo ulit, ibang patterns niya na nalilito din si Excel. So, be careful with using this flash fill. This is a powerful tool ng mga newer version. But be careful kasi minsan nga, hindi niya na ma-match. Okay? So, Control Z. Okay, ito pong shortcut na to only works sa 2013 versions pataas or newer versions. Ayan, tapos press Control E or pwede po tayong pumunta ng ating Home tab. Hanapin po natin yung Fill function and Flash Fill. Ayan. So, automatic na-generate na agad ng Excel yung ating rest ng ating column. Okay, so be careful lang kasi may times, thus you have to accept. Ayan. After natin magamit yung ating flash fill, you'll have to select accept suggestions. Bakit? Kasi pag mag-change tayo dito sa ating third entry, magta-type ulit tayo, pwedeng maiba yung mga values sa baba. So we'll have to accept this one. Ayan. So again po, remind ulit, this works for 2013 and newer. So paano kung hindi tayo gumagamit ng ganong versions ng 2013 or older? May alternative po ba? Yes. Ito po gumagana sa lahat ng versions ng MS Excel. So what we can do is actually equals. Then, remember natin, so we have C2 ampersand M, yung middle initial, ampersand dot space
quotation mark, ampersand again, then last name. Ayun, so may problema pa. Walang space between first name pati middle initial. So I need to add, ayan, ayun. Pwede nyo pang i-paste sa ating cell F2. Okay, once we enter, yan, hit enter, ganyan. Then, again, yung shortcut kanina na discuss natin sa ating skills review, kapag naging thin cross, pwede po natin siyang i-drag or alternative double click. Ayan. Kaso, ito na nga. Paano kung mga walang middle initial? So, pwede na tayong if dito. Equals if kapag yung middle initial is equal to blank, ano yung display niya? Yung first name pati last name lang. First name plus space last name. Ampersand last name. Okay? Then, if else, ito, yung buo. Okay? Check natin. Enter. Drag natin ulit. Ayan. Nasama pa din yung decimal. If is blank. Okay? Is blank na lang natin. Is blank. Hindi nasama lahat. Lagay natin dito sa taas. And don't worry, sasend po natin itong formula to sa ating chat box. Okay? Ayan. Ayan. Ang another drawback natin dito is kapag ay nawala yung ating D2, i-check niya if blank siya. Kapag blank siya, ito yung de-display niya. Hindi nakasama yung ating ito. Then kapag hindi siya blank, we have the C2. Okay, kasama yung first name, okay. Ampersand, middle initial, then dot space F. D2. Nagdoble ba siya? Okay. So, alternative natin with this is, balikan natin yung ating kanina ampersand. Ampersand. Space. Ampersand, middle initial. Space, ampersand. Then, space. Then, yung ating last name. Ito yung kapag walang middle initial. Kaso, yung issue nga dito is, paano kung walang middle initial? So, yung pwede is, tanggalin na lang natin yung dot. Kasi once we remove the dot, tingnan natin yung mga walang middle initial. Hindi masyadong awkward na blank sila. Okay po ba? Again po. Or, totally, we remove na lang yung ating middle initial. Bawasan natin ng isang space. Double click and send ko po itong formula sa ating chat. So again po, this works sa lahat ng versions ng MS Excel. Covered po ng kahit 2003, nakagamit po ako ng 2003 and gumagana po yung ampersand. Ayan. Tapos kung ayaw nyo naman ng ampersand, pwede din po kayo concatenate, pwede nyo po yung explore using at your own time. Ayan. So ito po, we have now our full name derived from the first name, middle initial, and last name. Again po, reminder lang, mas madaling humingi at mag-merge kesa mag-separate nung full name.